Ito, sa usaping legal natin ngayong araw, naghain ang mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte ng petisyon sa Korte Suprema kahapon, March 27, para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan ho, ang sinasabi nga ho ng kanilang kampo ay mayroong grave abuse of discretion na nangyayari sa ginagawang hearing ng House of Representatives Justice Committee. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, March 28, 2026, ano ang reaksyon mo sa panibagong petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan ho ano ang reaksyon mo sa panibagong petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ayan nga ho, naghain ho yung mga kaalyadong grupo ni Vice President Sara Duterte kahapon. Ito hong petition for certiorari and prohibition with prayer for temporary restraining order or TRO and ho dito sa Korte Suprema para ipatigil yung nagaganap nga hong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. So yan ho, yung mga naghaing abogado, hindi ho ito yung mga abogado ni VP Sara na nandoon ho sa Fortune Narvasa sa Lazar na Law Office. Hindi ho ito yung grupo ho na iyon. Ito ho ay mga sinasabi ho nila ng mga concerned citizens at taxpayers sa pangunguna ho ni Attorney Israelito Torion. Ayan ho, kung matatandaan nyo ho, si Attorney Torion ho, siya rin ho yung abogado doon sa last year na petisyon, hinihain nga ho na petisyon para i-declare unconstitutional yung impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. So ayan ho. At yun nga ho. At alam niyo naman ho, naging desisyon ho dyan ng Korte Suprema, pumabor ho sa kanila. So ngayon ho, naghain ho sila ng petisyon para ilang unconstitutional nga ho yung nagaganap na impeachment proceedings. So ano ho yung mga grounds ho nila? Sinasabi ho nila, hinayaan daw nung House Justice Committee na lumusot nga ho, yung impeachment complaints laban kay VP Sara, itong third at fourth impeachment complaint, kahit wala daw sapat na basehan. Kasi kung matatandaan nyo, dineklarang sufficient in form and substance, hindi ho ba? So sinasabi ho nila, wala hong sapat na basehan ang pagdedeklara ng sufficiency in form and substance, itong third and fourth impeachment complaints. And lalo na ho sa substance. Kasi sinasabi nga ho nila na wala daw hong ebidensya na talagang makikita nga ho doon sa mga doon nga ho sa impeachment complaints, At yun nga ho, ito daw ay magiging fishing expedition. Kasi kung nung Wednesday is March 25 nga ho, 'di ba, nag-meeting ho yung komite ho diyan, nag-aproba ho ng mga subpoena ad testificandum, ayan ho, at pati na rin ho subpoena duces tecum, ayan ho, para ho dito sa NBI, National Bureau of Investigation. Ano ho yung kailangan sa NBI? Ito kasi yung mga pagbabanta ni VP Sara. Napanood ho natin November 2024 ho yan. Pagbabanta kay Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Lisa Araneta Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayan ho. Nag-subpoena rin ho dito sa ating ombudsman para naman ho doon sa mga SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara. At yung pangatlo ho dito sa Commission on Audit or COA. Ito naman ho yung pertaining naman doon sa mga confidential funds na di umano ay nilustay nga ho ng Office of the Vice President at Department of Education noong nakaupo pa doon si VP Sara. So ayan ho. At ang pinakamatindi din ho, syempre pinapasabpi na rin si Ramil Madriaga, yung self-confessed, alleged, ayan ho, na bagman ni VP Sara. So ayan ho. Ito hong mga ginagawa ho na ito ng House Committee on Justice. Ayan ho, ang sinasabi ho nila ay ito ho ay nasa rules of procedure naman ng kanilang ng kamera para sa impeachment proceedings. So ginagawa daw ho nila ito syempre para ma-determine kung meron nga bang sapat na basehan
para ma-impeach nga ho si Vice President Sara Duterte at para maihain ang kanilang committee report. Ayun ho. Pero ang sinasabi nga daw ho nila, wala ba hong sapat na basihan talaga yung third at fourth impeachment complaints, no? Para ho mag-stand on its own. Bakit kailangan pa ng mga subpoena dito sa mga taong ito, ahensya na ito ng gobyerno? Ayun nga ho, ang sinasabi ng House Justice Committee ay ginagawa lamang nila ang kanilang mga tungkulin, no? At tungkulin, 'di ba? Dahil ang House of Representatives ang may sole power nga ho sa ilalim ng konstitusyon para ho mag-initiate ng mga impeachment complaints laban ho sa mga impeachable officers. Pero yun nga, ang sinasabi ho ng grupo ni VP Sara ay bakit sila nagko-conduct kung sinasabi nilang mini trial. Na actually, binawi na ho nila yung tawag ho na mini trial noong March 25. At ito ay isa lamang hong pagdinig nga ho, no? At para mas ma-clarify nga daw ho yung ebidensya. Kasi ho, hindi ho sila pwede talaga gumawa ng full-fledged, no? Or full-blown trial. Kasi ho, yung trial nga ho, ay nakareserba ho ito sa Senado, sitting as an impeachment court. Kaya sa ilalim ng konstitusyon natin, ang House of Representatives sila ho ang mag-i-initiate ng impeachment proceedings, no, laban sa impeachable officers. Pero ang magta-try ho niyan ay ang Senado, sitting as an impeachment court. Kaya yun ho yung sinasabi. Ito bang mga pagdinig ho na ito sa Kongreso ay masasabi ho bang trial? So ito ho ba ay kinukuhanan na nila ng role ang Senado? Yun ho ba yun? At ito ho ba ay tantamount din sa fishing expedition? So ibig sabihin ho, wala naman ho talagang ebidensya in third and fourth impeachment complaint. Sila ho ang maghahanap ng ebidensya sa pamamagitan ng pagsubpina sa mga kung ano-anong ahensya ng gobyerno o ahensya ho o mga tao. So yun ho yung sinasabi ho dito. Pero at the end of the day, sinasabi naman ho din, no, ito ho ba ay isa na naman hong parte ng estratehiya, no, ng kampo ni VP Sara para ho makaiwas sa accountability. So yan ho. Kasi ho, yung unang-una ho, syempre last year, no, tagumpay ho sila na may deklara unconstitutional yung impeachment complaints, no, laban ho sa kanila. Dahil nga ho doon sa dahil ho doon sa 1-year bar rule na sinasabi ho natin. So ayan ho. Pero this time, ayan ho, sinusunod ho ng House of Representatives Tayo ho ay nanonood din lamang ho. Sinusunod ho nila yung kanilang mandato doon sa kanilang mga impeachment proceedings nga ho, sa kanilang rules of procedure at syempre yung decision din ho ng Korte Suprema last year kung saan maging mahigpit ho yung threshold, di ba? Doon sa pag-i-impeach ho noong mga impeachable officers. Nagsimula ho ito doon sa answer which was considered by the committee as a non-answer. So ayan ho, bakit nga ba ho ayaw sumagot ni VP Sara? At tayo ay tinetechnical ng kanyang kampo nga ho, no? Kasi kung mapapansin nyo, tinechnical ho yung answer, di ba? Hindi ho talaga sila sumagot at sinabi ho nila wala hong ultimate facts, etc. Pero ang tinatanong lamang ho sa kanila talaga ay sagutin yung mga alegasyon ho sa kanya. Una ho, alegasyon ho doon sa confidential funds. Ayan ho, saan ho ba talaga nagamit yung confidential funds? 125 million at 625 million, diba ho, doon sa Office of the Vice President at DepEd. Saan ho ba nagamit? At sino ho ba yung mga nakalista doon na recipients noon confidential funds? Ikalawa naman ho, ay meron ho ba talagang korupsyon, di ba? Nakaw na yaman doon sa kanyang mga statement of assets, liabilities, and net worth. At ang ikatlo ho, ay talagang pinagbantaan ho ba talaga niya ang Pangulo, ang First Lady, at ang dating Speaker. So yun ho, masasagot naman ho talaga yan mga yan kahit hindi ho daanin talaga sa technical. Ang kailangan naman ho kasi ng taong bayan ay yung sagot, lalo na ho dun sa confidential funds. Kasi ho kahit dun sa mga press con, di ba, mapapansin ninyo, wala naman ho talagang sinasabi kung saan nagamit yung confidential funds. At 2024 pa ho ito, 2026 na ho. Hanggang ngayon ay masasabi ho natin talaga pinapaikot pa rin naman ho tayo, di ba? Technical ho tayo, wala ho talaga pang nangyayaring sagot. So ito ho ba, sasagot ho ba yung kampo ho niya? Ay ito ho ay accountability. O aakyat ho ba uli sa Korte Suprema para ho maitigil ang proceedings ho na ito? Ay ayan ho yung makikita ho natin sa mga susunod na araw.
Pero ayan ho, no, nakikita ho natin gumagawa ng magko-complain ho. Meron at meron hong magko-complain kahit ho sabihin ho natin maging unconstitutional itong impeachment complaints ho na ito. Meron at meron hong magko-complain kasi nga ho, meron hong mga nagawang allegedly na mga nagawa ang Vice President nung siya ay nakaupo pa, no? At yun nga ho, na kailangan ho mabigyan ng linaw. So titingnan ho natin yung magiging desisyon ho dito ng Korte Suprema. Mag-i-issue ho ba sila ng Temporary Restraining Order o TRO para ho mapatigil itong impeachment proceedings, o ito ba ay tutuloy-tuloy itong mga pagdinig ho na ito sa Abril? Ang dami ho nakaschedule ho niyaan. So tutuloy ho ba yan? And more importantly, pag nagbotohan ho ba, ito ho ba ay lulusot ho sa Senado? So ayan ho, ang sinasabi ho ni VP Sara ay gusto niya ng bloodbath. Sinasabi ho niya ay gusto niya ho ng proper forum para ho mailatag yung kanyang depensa. Ay ayan ho, ito ho yung proper forum na nangyayari. So ayan ho, titingnan ho natin kung mag-iiba ho ang takbo nito at kung paano ho magdedesisyon ang Korte Suprema.